Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 21, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa parte ng Batanes yung northeast monsoon o yung hanging amihan. Habang yung shoreline naman ay apektado po niyan itong babayang group of islands. At expected po natin yung malinsakang panahon sa parte ng Metro Manila, Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas dahil naman po sa easterlies. At ayon nga po sa latest update ng European Center sa ating advanced weather forecast, may mga possible low pressure area tayo nakikita pero mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Hanggang November 30 nga po, wala po tayong inaasahan sa ating advanced weather forecast na posibleng mabubuong bagyo. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga po paglakas nitong northeast monsoon, asahan natin magkakaroon ng mga tsansa ng pagulan dito nga po sa parte ng Northern Luzon at expected natin magkakaroon ng tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas ka po, November 22, asahan natin bahagya pang lalakas itong northeast monsoon habang magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito nga po sa pagsasalubong ng easterlies at ng amihan. Pagdating naman po ng November 23, expected natin mas lalakas pa yung amihan at posibleng umabot po yan hanggang sa parte nga po ng eastern section ng Northern Luzon. Kasama rin po dyan ang Tuguegarao, Isabela at ang Aurora. Pagdating naman po ng November 24, asahan natin mas lalakas pa nga ito na posibleng umabot hanggang sa parte ng Bicol Region. At yung easterlies naman ay makaka-apekto sa parte ng Mindanao at magdudulot nga po yan ng pag-ulan. Pagdating naman po ng November 24, 25, and 26, expected natin magkakaroon ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng November 27, mataas po ang tsansa ng pagulan sa parte ng Mindanao, sa dulong bahagi ng Palawan, at maging dito nga po sa parte ng Northern Luzon, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng November 28 hanggang November 29, expected nga po natin, apektado pa rin po tayo ng amihan at nito nga po makakapal na kaulapan na ito po yung pagsasalubong nila nung easterlies. Kaya asahan natin na mataas ang tsansa ng pagulan sa eastern section ng ating bansa, lalong-lalo na sa parte ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating po ng November 30, asahan po natin mataas po ang tsansa ng pagulan sa parte ng Visayas, Palawan at eastern section ng Northern Luzon dahil pa rin po yan sa shearline at dito nga po sa parte ng Northern Luzon ay dahil naman po sa amihan at yung easterlies naman ay nagpapaulan din po yan dito sa parte ng Visayas, Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Yan po nabubuo yung kanilang pag-ulan dahil nga po dito sa pagbabanggaan ng malamig na hangin at mainit na hangin na nanggagaling nga sa dagat Pasipiko. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.